na rin ng jeepney na itinaas Mhm. ang fuel diskwento. Yan. Parang kahit From papaano. 10 to 12. Yes, Oo. oo. Tapos, mayroon pang ibang mga katulad ng amortization para Mm. sa kanilang modern jeepney, di Na ba? meron hinuhulog-hulugan Oo, sila. dahil Oo. may 1 billion pesos na inilaan daw ang Oo. gobyerno doon at iba pa. Diba? Dahil yung mga Daming. dadaan ng NLEX na mga Oo. bus, pampasaherong bus, hindi na kailangang magbayad daw muna ng toll. So, Mm. sapat ba yan para hindi na magalit ang mga tsuper, iatras ang petition para sa pamasahe at Dagdag higit sa lahat, pasahe. huwag Oo. magwelga. Yan. O yan. May mga nakatakda pa namang magwelga bukas. Sa lunes. Monday. 3 araw yon, ha? Ibang grupo. Sandali. Nasa linya ho natin ngayon, Pasang Mazda. Presidente ho, si Sir Obet Martin. Sir Obet, magandang umaga po sa inyo. Welcome, Double Wang, si Double B po. Magandang umaga po. Ay, Ma'am Weng and Sir Weng, isang magandang umaga po sa atin sa mga naikinig po. Isang magandang umaga po. Magandang umaga at salamat po sa maagang panggigising namin ay pinagbigyan nyo kami. Kaobet, 12 pesos na fuel subsidy. Sapat po ba yon para hindi na kayo humirit pa ng dagdag pamasahe? Actually, Ma'am Weng, Sir Weng, just to give you a bird's eye view, noong Po. pong Martes, Miyerkules ay nagpatawag ng meeting ang ating kagalang-galang Secretary Bonnie Lopez sa DOTR. Andun po ang Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, Yusek Steve Pastor, Asik Jojo Reyes. At doon nga po, sinabi ko na napag-usapan namin na yun nga kung aming inilatag na tigil pasada. First time na kami titigil pasada, hindi na po namin mamuweng, Sir Weng, inano sa media na kami magtitigil pasada itong nakahapon, Friday, sapagkat talagang hindi na po namin makakaya. I texted the secretary para lamang po bilang respeto. Subalit, ipinatawag po niya ako sa ng mga ibang grupo noong pong Miyerkules sa kanyang tanggapan na pag-usapan po namin ito yung mga sinasabi nila at ipinag-usap sa kagalang-galang na Pangulo at Executive Secretary Ralph Plecto. Yun niya pong 2 pisong dagdag subsidy, nag-umpisa na sa 20 pesos, Ma'am Weng, Sir Weng. Yes. Nagpunta ng 15, hindi ko pumayag, hanggang sa naging 12. Sabi nga niya, kahit paano may nakuha tayo bilang dagdag sa inyong weekly fuel subsidy. At bukod po dyan, nabanggit nyo rin po yung tinatawag na sa amortization na magbibigay din ng DOT ng 20,000 per unit sa mga nag-modernize, nakiisa sa programa ng ating pamahalaan. For 3 months po yan. 20,000 per month. 3 months. Po, For 3 3 months months. po yan. 60,000. Pagkatapos po, inilatag din po niya na nagkausap din siya ng ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gassarian, makakakuha rin po ang ating mga driver doon po sa kanilang tulong na 2,000 isang buwan sa loob po ng 3 buwan hanggang Disyembre. At may mga nakuha po kaming ibang bagay dyan na yung pong sa mga fuel tank, bibigyan kami ng pambili para makapagputak kami na sarili naming tangke. Ito, sabi ko nga, sa mga isang negotiating table na ganito, nakakakuha kami ng mga maayos at kailangan din namin. Napag-usapan din tayo, paliwan din po ng kalihim na hindi baka sakali sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, bumabaan ang presyo sapagkat baka mukhang magkakaayos ng Amerika at Iran. Yan nga ho, ang nagiging dahilan natin. Ito sabi ko niya nga, ito yung pangkamunduhang problema, hindi lamang po sa ating bansa. Kanya, ang ginagalang namin kung kayo tutuloy ng pag-aaklas o tigil pasada. Pero iwasan lang ho natin makasakit. Alam po ninyo, Ma'am Weng, Sir Weng, doon sa maganda naming pag-uusap, sa isang magandang pag-uusap na hindi na kailangan pa ang public transport holiday, nabigyan din po tayo ng maraming biyaya. Hindi lamang po ito sa modern, pati na po mga traditional jeepneys. Okay. Sir, Kaobet, kung kayo ay hindi na magtitigil pasada dahil dito sa mga concession na nakuha ninyo sa gobyerno para sa mga nasa transport sector, yung paano yung pamasahe na gusto ninyong dagdagan, iuurong niyo rin ba yung petition para sa dagdag pamasahe? Hindi po. Yung pong pamasahe, binanggit din niya, Ma'am Weng, Sir Weng, na ito'y isinasasantabi lang. Hindi ito binabaliwala. At sabi nga niya, kung natatandaan nyo, noong March 26 o 28, ang biglang tumaas ang presyo, kami po ang petitioner ng 1 peso sa traditional, 2 peso sa modern jeep po, Ma'am Weng, Sir Weng, at na-interview nyo ko dyan. Ang Pasang Mazda, alto dapat ang busina. Iyan po yung na-approve. Subalit nang i-implement na po, noong Marso na yan, it was suspended by the President. Yes.
Sabi ko nga, iginagalang namin ng ang ating Pangulo sapagkat siya ang ating Pangulo ng Republika. Pero ano pa ang makukuha namin buko dito? Nakita po natin, andyan yung AIX, andyan po yung mga subsidy sa driver, subsidy sa operator, subsidy sa ito nga pong 10 piso na pinalawak pa rin ngayon ng ating pamahalaan. Nirespetado po namin yan. Pero yun nga po, Ma'am Weng, hindi na isang tabi lamang pero hindi po namin iniaatras yung up na 1 peso. Okay. So mukhang madami-dami at sagana ho sa kahit ganansya. sa ayuda ang sektor ho ng transport. Ang tanong ho naming mga sumasakay, baka panahon na ba para kahit papano menos man lamang sa pamasahe at hindi na kayo hirit? Hindi nga Bawasan daw niya i-atras Kasi sabi lang. pero kasi bago ngayon, yung 3 months, nabanggit nyo, 3 months, biro nyo, pati sa modern jeep, Tig 20,000 sasaluhin na ho ng gobyerno. na galing din ho sa buwis namin, sa buwis ng taong bayan. So, saan ka pa? hindi nangyayari yan sa kahit mga ordinaryong tao na naguhulog ng motor o makasasakyan, di ba? So, parang nabiyayaan ho ng sobra-sobra ang transport sector ho natin, Sir Obet. Well, iyan naman, Sir Weng, ibabalik din po natin sa ating mga mananakay o sa commuters, isang maayos na serbisyo at nakita naman po ninyo, kahit naman po bumabagyo, kahit naman po abutin ang ating sitwasyon, kami po mga jeepney drivers ay nagsiservisyo po ng maayos sa ating mga mananakay upang sila may hatid ng ligtas sa kanilang patutunguhan. At yan po isang layunin namin, isang obligasyon na dapat naming sundin sapagkat ito po'y nakalaan doon po sa CPC na pinagkaloob sa amin ng LTFRB. So, ang sinasabi ko lang, tuloy na yung itutulak, yung dagdag na piso sa traditional at 2 piso sa modern jeepney. Tuloy yon ka-Obet. Pero hanggat hindi nagdedesisyon si Presidente na ituloy ang ipatupad na yung fare hike, susunod lang kayo. Yun po ang malinaw doon. Tama po yan, Ma'am Weng. At katunayan nga po, about a month ago, sumulat po ang Pasang Masta, ang Altodap, ang Busina at ibang grupo sa ating kagalang-galang na Pangulo na i-lift na po ang suspension ng 1 peso sapagkat una ang DCWB, sinasabi ko nga po, itong mga ayudang ipinagkakalob sa amin, Ma'am Weng, Sir Weng, kung tawagin ko the band-aid solution, pero nakatutulong. Samantalang kung iyon pong aming talagang petisyon ay tutuloy na piso, meron kaming permis na kitang 300 hanggang 350 a day sapagkat yan po ang naipeper na aming mga kasama sa hanap buhay. Yun po ay permis. Subalit, ulitin ko po, nirespeto natin ang desisyon ng Pangulo. Pero binanggit din po ng ating kalihim at binanggit ko rin po ito na yun po yung nakaisang tabi lang at hindi winawawang bahala. Pero hindi niyo Kanya pa rin pong wino-work ito sa ating Pangulo na talagang maibigay na. Una, sabi ko nga, nagkaroon ng adjustment ng ating mga sahod sa National Capital Region, kanya lang suspend ng ating isang husgado dyan sa Pasig at ako hindi ako nagkakamali. Pero ito pansamantala lamang. Piso lamang po sa lumang jeep, 2 piso lang po sa modern jeep. Yun po yung aming pinapakiusap at hindi naman po niya, inassure niya kami ng kalihim na ito'y kanyang wino-workout pa rin with the President. Opo, Ka-Obet, ito lang, para lang kasi palaging minsan naguguluhan na rin ang taong bayan kung ano ang pagbabasihan natin para ho maging katanggap-tanggap sa ating mga jeepney operators and drivers. Ang arwang kinikita nyo ho ngayon ay estimate mga 300 to 500 ba per day? Kanyo? Inaabot po ng ganyan, 400. Okay. Ano ho ang katanggap-tanggap? Kunyari, ito kung magbibigay na ng fuel discount, tinaas na sa 12, ano ang sa inyo katanggap-tanggap na daily na dapat kinikita ng isang driver? Sa panahon na ito, sa panahon na ito. Alam po niyo, Sir Weng, Ma'am, sa panahon na ito, dapat ng ating mga jeepney drivers, hindi po baba na 1,000 ang kinikita. Pero, sa araw-araw. Sapagkat yan naman po, ang mga driver, gusto ko lang po malaman ng ating panahig, hindi po araw-araw lumalabas ang ating mga driver. Una po, yan po yung may mga uno-sunota kung tawagin po yan. Bukas, ko, sa isang araw, labas ako. Kanya hanggat maaari talagang ipinaglalaban po namin to, pamadagdagan po ang kanilang kita. Yun po yung aming punto rito, Sir Weng. Hindi, tsaka ano siguro, Weng, fair lang na
ipatas mo yung kita nila. Kasi halimbawa na lang, minimum wage earner. Pwede. Oo. Kung pumapasada ka sa Metro Manila, hindi ka labisan na maghangad sila ng kita na pantay ng minimum wage. Or ipasag mo doon sa sinasabing cost of living, hindi ba? Na 1,200 per day. Hindi ka labisan yun. Lalo na pag pumapasada sila ng 12 to 18 hours a day or 16 hours a day, Ka-Obet. Tama po yan, Samantalang Ma'am yung Weng, minimum wage sapagkat earner ay 8 hours lang ang trabaho nun. Opo, Oh. talagang inaabot po tayo ang mga driver natin 14 to 16 hours a day para Yes. gaya nga po ng binanggit ko, may mga magdamag tayong bumibiyahe para maservisyo ng ating mga naki. 24 hours po yung ibang bumibiyahe po yan. Nag-alternate po ang driver ng half set kung tawagin naman po yan. Pero sa kayo, ang malinaw doon, Ka-Obet, kayo ay hindi kayo kasama sa welga bukas. Alam po ninyo, gusto ko lang liwanagin at sa mga nakikinig po sa DCWB sa ngayong umaga. Sinasabi ko po matagal ng panahon, hindi po solusyon ang transport holiday. Isang bagay po ang maganda yung naikipag-ugnayan ka na sa ating pamahalaan, nakaugnay ng ating hanap buhay, kagaya po noong nangyari nitong nakarang Huwebes. Yan po yung may nakukuha tayo kaysa uuwi ho tayo ng luhaan. Ang transport holiday po, Ma'am Weng, Sir Weng, ito po yung nakapagdudulot ng problema sa ating mga mananakay, sa hanap buhay, sa driver na nakikis sa transport holiday. Pinuulit ko po, ito po hindi maganda para sa akin. Sapagkat ang problema mong pinag-uusapan ngayon, ito po'y pandaigdig ang problema. Worldwide crisis to, ang petrolyo. Hindi lang sa bansa natin, buong mundo po. Kanya po sa akin, ang transport holiday ay hindi po tugma sa panahon nito na kailangan natin ay magtulungan, magkaunawaan, at yakapin ang problema at pagtulong-tulungan po natin. Okay. Alright. Yan. Ka-Obet, Nga pala, hindi, habol lang po ako. Itong 12 pesos na per liter na fuel discount, ito ay nakukuha nyo sa lahat ng gasolinahan, ha? Hindi lang to pili. Select Lahat. yata ito? Oo. Yan po ay sa pag-uusap po namin, ang isa kong ipinakiusap po sa kalihim at sa ating chairman ng LTF, nationwide na po ito, wag po yung selected lamang na outlets. Opo. At yun po yung kanilang ginawa, may karagdagan 2 piso, Ma'am Weng, Sir Weng. Bali Okay, sir. 300 a week po A week, ang wow. nakuha naming dagdag sa aming fuel subsidy. Lumalabas 1.5, naging 1.8 na po yan. Ayun. Sabi ko, tulong pa rin yan kahit paano. Alright. Kaya sa isang pag-uusap, sa Okay. isang hapag, may nakukuha tayo na hindi na po tayo kailangan pang magkaroon ng pag-aabala, itong pag-aaklas para Yes, makapinsala tayo ng ating kapwa Pilipino. Ang abala lang pag mabilis magpatakbo yung mga driver ho ninyo, ha? Tsaka yung mga Kaya saka pumaparada naglo-load. kung saan-saan, Ka-Obet, ha? Oo, gitnang Oo. daan, I mean, sa nagbababa. akin, malaki na binibigyan na benepisyo ng gobyerno. Ang pinakamagandang balik sa atin ay Oo. disiplina sa kalye, Ka-Obet. Yung serbisyo. Sabi naman ni Totoo Ka-Obet, yan, yan. oo. Balik magandang serbisyo. Oo, totoo Well, yan. Diyan po sa disiplina, Ma'am Weng, Sir Weng, tinatawagan po ang ating buting chairman ng LTA, ng MMDA, ang mga local government natin magpapatubod ng traffic sa kanila ng mga local government na Maging sana po ayusin ang pagtatraffic. Huwag po yung puro pangungutong na lang inaayos. Magtulungan po tayo. Ang transport sector handang sumunod, handang tumupad sa batas trapiko hanggat nagpapatupad ng maayos ang mga traffic enforcers natin. Kanya ako'y nananawagan po sa ating mga punong ama ng lungsod at syudad ng ating Talagang Maynila. Sana po pagbutihin ng ating mga local enforcers ng MMDA ang pagsasaayos ng batas trapiko, pagkapatupad ng batas trapiko upang magkaroon po ng tamang disiplina ang ating mga driver sa lansangan. Ka-Obet, salamat na Salamat marami, po ha? sa maganda Thank you. maagang gising, Ka-Obet. Thank you. Ma'am Weng, maraming salamat po. And Sir Weng, isang magandang umaga po. Sa DCWB, isang magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Good morning, sir. Thank you po. Good morning si Ginoong Obet Martin, presidente ho ng Pasang Mazda.